bayan kung hindi daw marerendahan itong talamak na bentahan ng mga substandard at mga pekeng produkto. Alam nyo ba, karamihan ng mga produktong ito ay galing pala China. Kung kayo po'y umu-order, bumibili online, gamit ang mga online deliveries, ay daan-daang libong mga manggagawang Pinoy ang posibleng bawalan ng trabaho. Kung hindi nyo alam, order kayo ng order dyan online. Galing pala China mga yan, substandard. Ibinunyag po ni by Congressman Erwin Tulfo, Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative, na siya po'y maghahain kasama kanya mga kasamaan sa ACT-CIS Party List ng isang resolusyon para investigahan sa Kongreso ito pong unfair online sales practices na mga offshore appliances na karamihan ay galing pala China at direktang ipinapasok sa bansa at ibinebenta sa mas murang halaga. Kung hindi daw ito mapipigilan, maraming manufacturers sa Pilipinas na sumusunod sa tamang alituntunin sa batas ang mapipilitang magsara dahil sa pagkalugi. At kapag ito'y nangyari ay siguradong daan-daang libong kababayan daw natin ang mawawalan ng trabaho. Hala! Aabot sa 15 negosyante na karamihan ni manufacturer ng mga appliances na kung saan ay nasa 300,000 workers nagtatrabaho sa mga kumpanya dahil apektado ng kanilang negosyo dito po sa talamag na bentahan ng mga substandard at pekeng produkto na ibinebenta sa mas murang halaga. Kinwestiyon din ni Cong Erwin Tulfo ang DTI, Department of Trade and Industry, Bureau of Customs kung bakit hinahayaan lamang na makapasok ang mga naturang produkto na hindi dumaraan sa regulasyon ng pamalaan. Mamaya po, follow up tayo nito, DTI and Bureau of Customs. Aljo Bendijo sa DCXL News. Kausap natin si DTI Undersecretary for Consumer Affairs and Legal Services Group, USEC Attorney Amanda Nograles. USEC, magandang umaga. Hello po, magandang umaga po, Sir Aljo. Meron ng House Resolution number 1912 inihain si Cong Erwin Tulfo at kini-question niya ang DTI, pati na ang Bureau of Customs. Bakit daw nakakapasok sa bansa, USEC, yung mga substandard at mga pekeng produkto na karamihan ay galing umano sa China gamit ang online shopping platforms? Ano pong monitoring ng DTI po dito? Opo, ang DTI po kasi, unang-una, ang mandato po natin, yung pagpapa-enforce po ng mga product standards. Kasama na rin dyan yung pag-i-issue ng TS Mark and ICC sticker. Bagaman ganyan po ang ating responsibilidad, limitado po ang power natin kasi po, ang Bureau of Customs naman po ang in charge sa pag-check po ng mga pumapasok na mga imported goods. So bago po natin mapatupad yung pag-check ng product standards, kailangan po natin magkaroon ng authority na mag-inspect ng mga goods na ang makakatulong po niyan ang Bureau of Customs upon importation po. Kasi po pag na-import po ang mga goods natin, pag in-order natin yan online, dumadaan po yan sa Bureau of Customs, binabagsak po yan sa warehouse, tapos kalimitan po, direkta na po yan sa mga consumers. So hindi po pumapasok sa eksena ang DTI kasi po diretso na po yan eh. So ang maganda po sanang suggestion na na-point out po natin sa talakayan kahapon, kung pwede po sana makipag-coordinate sa amin ang Bureau of Customs pag merong pumapasok na shipment ng mga electrical appliances na kinakailangan po talagang dumaan sa DTI. So ibig sabihin no, pag meron na hong ganong kapangyarihan ng DTI, pwede ho kayong papasok na sa mga warehouse to check kung talagang pasado ito or hindi substandard itong mga appliances na ito? Opo, sir, kasi sa kasalukuyang mga batas at regulation natin, ang mga warehouse po, private property po yan. Alright. So para po pasukin yung mga yan, kailangan natin ng search warrant. Kailangan po talaga, para makakuha niyan, medyo matagal ang panahon. Nakalabas na yung mga goods. Hindi naman pwedeng mag-abang-abang na lang tayo sa mga tindahan at saka sa delivery point sa mga consumer. So kailangan po talaga maganda po yung suggestion ni Kong Tulfo na magkaroon tayo ng panukalang batas na paano papasok ang DTI sa eksena pagdating sa mga imported goods.